Atensyon mga Filipino senior citizens, alamin nga natin ang updated na benepisyo na inyong makukuha sa ilalim po ng pamamahala ng National Commission of Senior Citizens or NCSC. Updated benefits po ito mga vlogs para sa inyo mga lolo at lola. Narito po, panoorin ninyo at pakinggan hanggang sa dulo. Ano po ba talaga itong Expanded Centenarians Act, ano? At ano yung layunin nito? So, ang Expanded Centenarian Act ay naisabatas po noong 2024 at ito po ay effective po noong March 17. Ito po yung batas na nagbibigay po ng parangal o honoring. Ito po ay tinatawag nating gift o regalo. So, unang-una po sa lahat, nais po natin iklaro na ito po ay hindi ayuda, ito po ay regalo. Para po sa ating mga mahal na senior citizens na nakaabot po ng tinatawag na milestone age. Ano po yung mga milestone age? According sa batas, ito po ay 80, 85, 90, at 95. So, sila po ay entitled sa 10,000 cash gift mula po sa national government. At ang National Commission of Senior Citizens po ang nag-i-implement nito at nag-a-award sa ating pong mga senior citizens. Bukod po dito, yung expanded po yun, no? Ipinagpapatuloy po natin yung unang centenarian na batas. Wherein yung ating pong mga mahal na senior citizens na umabot ng 100 years old ay binibigyan po ng 100,000 pesos at pagbati mula po sa ating Pangulo. Ma'am, pagka sila'y umabot dito sa mga age na ito, ano po yung mga bukod dito do sa 10,000, sa 100,000, ano pa pong benepisyo, ang natatanggap ng mga centenarian sa ilalim nga po ng batas na ito? Sa kabuuan po, ito po talaga yung pinaka-main feature, kumbaga, yung 10,000 na cash gift na ibinibigay at yung pong pasasalamat po na galing po sa ating Pangulo mismo para sa 100,000. Patuloy din po ang pag-avail po nila ng tinatawag nating rights and privileges ng mga senior citizens ayon po sa batas. So yung pong 20% discount sa kanila pong mga gamot ay patuloy pa po nila yan na naa-avail. At continuous po yan, no? Marami pong mga establishments na sa buong Pilipinas na aware na po dito sa entitlement, kumbaga, ng ating pong mga senior citizens. At marami na po ang nag-i-enjoy nito. Yung iba meron din pong libreng palabas ng sine, no? Yung ating mga local government units. At yung iba naman po ay nakaka-avail po sila ng discount sa kuryente at sa tubig kung yun po ay nakakaabot lang sila sa minimum consumption. Ayan. At ma'am, ito pong centenarian na ito, yung 100 years old, at or yung iba pa, ma'am, paano po nila ito matatanggap pagka ba ito'y halimbawa malapit na yung kanilang birthday, kailangan pa po ba nilang mag-register or automatic po kanilang matatanggap yon? Sa totoo lamang po, kami po sa NCSC, nangangarap din kami na maging automatic yung pagbigay. Dahil ngayon po, ito po ang ating first year of sa ngayon, ang proseso po natin ay medyo manual pa, ma'am. Pero sa atin pong pagkatuto, sa experience po natin at sa first year of implementation ay talaga pong minumungkahi rin natin na magkaroon tayo ng automatiko na pagbibigay. Pero sa ngayon po, manual pa po tayo, no? So, halimbawa po, sila ay nag-birthday ng January 2025, 4 to 6 months prior the birthday, maaari na pong magbigay ng application form ang ating pong mga senior citizens o ang kanila pong mga relatives, authorized representative sa kanila pong LGU OSCA. Karamihan po ng ating mga LGUs ay merong OSCA. Sa mga LGU po na walang OSCA or Office of Senior Citizens Affairs Office, maaari po silang So ang ating pong mga minamahal na mamsi, na ating pong mga tagapakinig ngayon, kadalasan po may mga kasama tayo mga senior citizens na naka 80-85. Tulungan po natin sila na mag-accomplish ng application form. Actually, ma'am, 4 lang po ang ating requirements, no? Yung isa po, una po yung application form, isang 2x2 na picture ng ating pong mahal na senior citizen at isa pong full body na picture printed. At
ang kanila pong kaakibat na birth certificate o kaya po ang national ID. Yun lamang po, ma'am, ang ating basic requirements. Masatisfy po ito, maaari na po nila itong isubmit o isumite sa kanila pong lokal na Office of Senior Citizens Affairs. May mga pagkakataon, ma'am, kasi alam naman natin yung pong ating mga lolo't lola dati ay hindi po lahat nakarehistro ang birth certificate. Narinig niyo na po ba yun, ma'am? Opo. Dahil po dyan, ma'am, nagkaroon po tayo ng maraming options, no? Isang mahabang listahan po ito ng mga ID na maaari pong i-replace yung birth certificate. Idagdag po kung walang birth certificate po. So, nangunguna na po dyan yung OSCA ID, no? Yung pong ating LGU OSCA ID. Dagdagan po yan ng iba pang secondary ID na tinatawag. Apo. So, dalawa lang po na government-issued ID kung wala pong birth certificate. Maaari na po silang mag-apply at ibigay po ito sa ating local offices of Senior Citizens Affairs. Ma'am, paano nyo naman po natitiyak na talagang natatanggap ng mga benepisyaryo yung kanilang mga incentives, yung kanilang mga benepisyo? Ma'am, alam niyo po, sa NCSC, meron na po tayong 16 regional offices nationwide. At ang mismong mga kawani ng National Commission of Senior Citizens Regional Office, katuwang ang ating pong mga kaibigan at kapartner na LGU, OSCA, sila po mismo ang nagdi-distribute at nagbibigay ng mga regalo na ito. Ini-schedule po ito sa kanilang LGU once a quarter po ang ating cash gift distribution na tinatawag. Kaya natitiyak po talaga natin na wala po tayong ghost grantee na po. Kasi nakikita po namin sila face to face. May pagkakataon pa nga po na pinupuntahan po sa bahay kasi may mga limitasyon po na ang ating po mga nakatatanda. So, marami po sa atin ang nag-home visit at doon po nila inaabot at ina-award itong gift na ito, ma'am. Ma'am, may mga naging hamon po ba kayong kinaharap sa pagpapatupad ng itong batas na ito, para sa ating mga seniors? Siyempre, just like any other implementation of government services, meron po talaga tayong challenges, Una na po dyan, ma'am, I'll take this opportunity po to inform our senior citizens, our beloved senior citizens na wag pong mag-double application. Ibig sabihin, yung iba po nag-apply sa Region 1, nagpunta ng NCR, nagbakasyon dahil nandoon ang anak, nag-apply ulit sa NCR. Ito po ay nakakadagdag sa time, So, meron po kasi tayong tinatawag na interregional cross-matching at saka inter-province cross-matching. So, makikita po doon kung meron po kayong dobleng aplikasyon at kailangan niyo po mag-decide kung saan niyo po tatanggapin yon kasi isa lamang po yon. So, that's one, ma'am, na amin pong kinoconsider na challenge. Pangalawa po ay, syempre po tayo ay archipelago. Ang Pilipinas po ay merong island municipalities. Marami po ito. So, yung po mga tinatawag na geographically isolated and disadvantaged areas or unserved areas, yan po ang challenge ng ating mga regional offices dahil nagre-require po ito ng mahabang biyahe, mas mahal na pamasahe, kasi po maglalayag pa ng dagat, yung iba po kukuha pa na Yun po yung ating challenge lang. Pero overall, ma'am, sa puso at sa isip ng ating pong mga regional office staff ay buong puso po nila itong ginagawa para po sa ating pong mga senior citizens. Kaya apila po namin sa mga nasa GIDA areas, yung pong inyo pong pasensya sa oras at sa panahon kung kailan po ang delivery kasi kailangan po natin i-schedule iyan at para sabay-sabay po at makatipid naman po tayo sa magiging pamasahe. At yan po mga Filipino senior citizens, inyo pong napakinggan ang paliwanag ng National Commission of Senior Citizens or NCSC na siyang namamahala po ng mga benepisyo para sa inyo. Updated po ito as of to date, mga ka-vlogs, nasa pamamahala ng NCSC ang pamamahagi o pag-e-implement ng Centenarian Cash Gift na 100,000 pesos for our centenarians and 10,000 pesos for our Expanded Centenarian Act Cash Benefit
for 80, 85, 90, and 95 years old. Aside from that, yung inyong mga diskwento, mga discounts no sa iba't ibang serbisyo at bilihin, ayan, tuloy-tuloy pa rin po yan na ma-enjoy ninyo mga ka-vlogs, no? Yung 20% discount at iba pa mga benepisyo na tanging sa NCS nyo po makukuha at ito po ay para sa mga 60 years old na mga lolo at lola. Kaya alamin ninyo ang inyong mga karapatan sa benepisyo at diskwento para po sa inyo ito mga lolo at lola. Maraming salamat po sa panonood. Kung di ka pa nakasubscribe, i-click niyo po ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. See you next upload mga ka-vlogs!